Dahil nga food is life ay magluluto ako ngayon ng paborito kong ulam. Another day, another vlog, another reason to be thankful for. Hi guys! Ngayon nga pala ay magluluto ako ng isa sa mga paborito kong ulam. Walang iba kundi ang kare-kare. Hindi ko nga maintindihan kung bakit ang iba ay walang kahilig-hilig sa ganitong ulam. Sinasabi kasi nila na hindi naman daw ito masarap dahil nga wala namang lasa. Oo, wala nga talaga siyang lasa kaya nga kailangan nating samahan ng bagoong. Mas lumalabas kasi ang tunay na linamnam nito. At una ko nga muna palang ginawa ay pakuluan ng mga gulay nito. Yung iba kasi ay diretso halo na sa sauce. Pero ganitong teknik kasi ang kinagisnan ko. Buti na nga lang ay sinipag ako ngayong araw magluto. Dahil nga simula nung naging busy na hindi na talaga ako nakakapagluto araw-araw. Mga 2 minuto ko lang pala itong pinapakuluan para naman kahit papano ay crispy pa rin siya. At natatandaan ko pa nga nung unang beses ako nakatikim ng kare-kare sa isang sikat na restaurant kung saan ang best seller nila ay itong kare-kare. At simula nga noon ay naging paborito ko na rin talaga siya. Hanggang sa nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-OJT sa mismong restaurant na yun. Kaya natuto din talaga ako magluto ng kare-kare dahil araw-araw ko siyang nakikita kung paano siya lutuin. Ni-request nga pala ito ng tiyahin ko na magluto daw ako ng kare-kare ngayong araw. Hindi rin nga talaga ako nagdalawang isip dahil paborito ko talaga itong kare-kare. At matagal-tagal na nga rin pala ako hindi nakakapagluto nito. At dahil nga may puso ng saging sa bakanting lote malapit sa amin, kaya nagka-idea ang tiyahin ko na magluto nito. At kung hindi nyo na itatanong at sasabihin ko na rin, alam nyo bang wala pang 6 na beses akong nakakapagluto nito? Dahil nga hindi talaga siya madaling gawin. At nung unang beses ngang sinubukan ko magluto nito ay hirap talaga ako. Dahil sa sauce nga magkakatalo. Pero dahil nga paborito ko siya ay kailangan ko talagang aralin ang tamang pagluluto nito. At hindi talaga ako nagmerienda para siguradong marami ang makakain ko. Alam niyo ba kung ano ang isa sa mga nagpapasarap sa mga niluluto natin? Walang iba kundi maraming sibuyas. Opo, yun talaga ang isa sa mga sekreto ko para mas maging malinamnam ang mga niluluto ko. Kahit nga nung nagmahal na ang sibuyas ay hindi talaga ako nanghihinayang na magdagdag ng maraming sibuyas sa niluluto ko. O ngayon alam nyo na kung ano ang isa sa mga sekreto ko. Char, mas napapadali na nga ngayon ang pagluluto ng mga kare-kare dahil nung unang panahon ang paggawa nila ng kare-kare ay mano-mano pa talaga. Yung mano-mano pa talaga silang nagdidikdik ng mani. O di kaya naman ay nagpapagiling sila ng mani sa palengke. Pero ngayon iba na. May mga ready mix nang nabibili ngayon sa mga tindahan. At ito nga palang nilalagay kong peanut butter ay nabili ko rin sa palengke. Unsweetened na rin siya. Ginawa talaga siya para sa kare-kare. O diba? Kaya naman ay hindi na ako magpapakahirap magdikdik ng mani. Sobrang tuwang-tuwa nga ako habang nagluluto ako nito. Dahil nga na-achieve ko talaga yung thickness ng sauce na gusto ko. O diba? Sauce pa lang ay talagang ulam na. At dinagdagan ko nga rin pala ito ng konting pampalasa. Para naman kahit papano sa mga ayaw maglagay ng bagoong ay may konting lasa na rin siya. Kapag nagluluto kasi ako ay kinukonsider ko din talaga yung mga taong kakain nito. Para naman sigurado akong mauubos talaga siya. At habang pinapakuluan ko pala kanina yung mga gulay, tinabay ko na nga rin palang pakuluan itong mga baka. Para naman ay konting pakulo na lang siya. At mas masarap din kasi kapag malambot na karne ang kinakain mo. Sigurado akong taob na naman ito ang kaldero. At mga ilang minuto na nga lang ay malapit nang matapos to. At dinagdag ko na rin pala yung iba pang mga gulay sa ibabaw ng karne. Dahil nga mag-aalas 12 na rin ang mga oras na to. At sa mga oras na nga rin na ito ay talagang naglalaway na ako. Dahil makakakain na naman nga ako ng paborito kong ulam. Salamat sa taas dahil kahit walang special na okasyon ay nakakapag-ulam tayo ng masarap. O siya, hanggang dito na lang muna. Mabalo sa panonood.